Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang inaabangan ng madami na debut ni Cooper Flagg sa NBA Summer League kontra kay Bronny James at sa Los Angeles Lakers ay naganap na. Ito din nga ang pinakamahal na ticket sa kasaysayan ng Vegas Summer League mga kaibigan. Ganun na lang nga ka-hype ang game na ito. Naging totoo nga si Jason Kidd sa kanyang salita at agad nga nilang nilagay ang number 1 pick Cooper Flagg sa point guard position. Sa tangkad na 6'8" ay matchup nightmare nga ito para sa opposing point guards. Agad nga siyang blinitz ng Lakers sa first possession ng game. Nagumpisa siya na 0 of 2 sa field habang quick 5 points naman si Bronny with both shots over Cooper Flagg. Ganun pa man gumawa ng 6 3 points si Cooper Flagg at nakikita nga natin siya na maglaro ng point forward position sa opensa at center sa depensa paminsan-minsan. Pinapakita niya nga ang kanyang versatility at natutuwa dito si Kyrie Irving. Ang agaw pansin sa first quarter na ito ay si Ryan Nembhard na kapatid ni Andrew Nembhard ng Pacers. Nagtala nga ito kagad ng 8 points. Sa second quarter naman ay nagka-matchup nga si Bronny at si Cooper Flagg mga kaibigan at hiyawan na mga tao sa arena. Sinubukan nga ni Bronny na maging pisikal sa number 1 pick, subalit tinawagan nga siya ng foul dito mga kaibigan. Medyo manipis nga yung tawag kaya naman hindi nga makapaniwala ang number 55 pick ng draft last year at natawa na lamang siya dito. After the dead ball ay nga tinirahan ni Cooper Flagg si Bronny, showing the height advantage niya bilang point forward. Natapos ang first half sa score na 47-43 in favor of Lakers. Si Bronny ay may 8 points na in 10 minutes. Sa Mavs naman ay 10 points, 3 rebounds and 2 steals na si Cooper Flagg, subalit 5 of 15 lamang siya sa field, habang 12 points naman ang ginawa ni Ryan Nembhard. Pareho silang naglaro ng 16 minutes sa first half. Sa second half naman ay napako na nga si Bronny at si Cooper Flagg sa kanilang scoring at nag-combine sila na 0 of 12 shooting sa field. Impresibong first half ang pinakita ng dalawang to, subalit makalat na second half. Ganun pa man ay hindi nga natin huhusgahan kung ano ba ang kayang magawa ng mga player na ito sa Summer League. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Love. Ang veteran multi-time All-Star ay naging parte nga ng Norman Powell and John Collins trade bilang salary filler upang tapat lang ng sahod. Subalit wala ngang interes ng Utah Jazz na ipanatili siya sa kanilang team. At most likely si Kevin Love ay wala din planong manatili sa isang rebuilding team na tulad ng Utah Jazz, considering na nasa dulong bahagi na siya ng kanyang career at bilang na lang din ang mga araw niya sa NBA. Inaasahan na magkakaroon ng contract buyout si Kevin Love at ng Utah Jazz. Ang sunod na tanong ngayon ay kung saan bababagay si Kevin Love. Si Love ay nag-average lamang ng 11 minutes per game last season, subalit sa tangkad niya na 6'8" ay may kakayahan pa din nga siya na maglaro ng 4 and 5 position sa modern NBA na hindi na madalas sa mga low post player. Kaya niya pa din nga na maging epektibo sa mga pick and pop plays and 5-out offense na usong-uso na sa NBA ngayon. Kayo ba mga kaibigan, saan team nyo ba sa palagay babagay si Kevin Love? O panahon na ba para mag-retire siya?